Good morning! O, kumusta ang stress drillon levels niyo for today? Masyado mamataas sa stress niyo. Tama-tama, yan ang pag-uusapan namin for today. Si Alvin Algico po ito. Welcome po sa tape episode ng Thank You Doc. Siyempre, hindi kumpletong barkadahan kung wala po ang walang ka-stress-stress sa buhay. Stress-free po siya all the time. Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Ate B, tama bang sabi ko, wala kang stress drillon sa buhay? Ay, wala ba? Wala lang. Parang dabarkads sa dabarkads. Gusto ko talaga yung barkada. Hi, Vin. Wala ka bang stress? O bahagi naman ng stress ng buhay natin? Depende lang ba yan sa pag-handle natin? Kasi ang balik piyaya lang yung katapat. May stress, kakain ka ng piyaya. Oo. Stress, mag-shopping. O sige, dahil nga malapit na kung magpasko, sabi nila ibang level daw ang stress lalo na kapag Christmas season, ano. But I wonder, is stress bad o may good stress bang tinatawag? Meron daw ganon. Sige, ito na po ating eksperto for today, Dr. Lilian Guy. Magandang umaga po sa inyo. Isa po siyang psychologist at nako, mukhang wala rin naman ka-stress. Anong walang stress? Lahat tayo may stress, di ba? Maganda sinabi ni Bie. Lahat tayo may stress. Kaya tama din sinabi ni Alvin, ipiyaya mo na lang. Di ba? Anyway, let's begin our discussion. Meron tayong 30 minutes of discussion. Yung overall muna na meaning ng stress. Ano ba ibig sabihin? Di ba medical term din naman? Pag sinabi mong stress, it is a medical term. Nasanay lang tayo na dino-joke natin, stress drillon ang stress. Oo nga, ang stress is a state of worry. Nagkukos siya ng tension, nagkukos siya sa atin ng mga, palpitation, di ba? Napupush niya tayo. Actually, stress is a mental state of worry na may mga bagay kang hindi mo magawa o kailangan mo gawain. So, ganun yun. Lahat tayo nakararanas ng stress in our everyday life. Yes. Tingnan lang ninyo araw-araw, di ba? Magda-drive kayo, papunta sa office. Hindi ba stressful yan? Even if you came from your house with a happy mood, makikita mo yung long traffic, makikita mo yung mga ibang unruly drivers. You get stressed out as well. But it's how you handle that stressful situation. Pero pag sinabi bang stress, is it good or is it bad for your health? Kasi health show po tayo. Ang stress ba masama? O hindi, actually, it will push you, nakabubuti yan sa'yo. Kailangan mo yan. Maganda sinabi mo, Alvin. When I say I'm stressed, okay, everybody is stressed, how do you handle the situation? When you are stressed and you use that situation, yung stressful situation na yun, to push you to the max. For example, stress ka na nga, di ba? Ang traffic, what will push you to do better? Dahil na-stress ka, you will be more patient. Di ba? Doon mo mararamdaman na may mga bagay-bagay pala na dahil sa stress, nagiging mabuting tao ako. Na hindi ko kino-compromise ang values ko. At na-achieve ko rin ang gusto ko na makarating ng maayos sa pupuntahan ko. That's a positive side. That is the positive side of stress. Pero remember, may mga doktor na nagsasabi sa atin na, alam mo yung sakit mo, I think dulot yan ng stress. Talagang babad ka every day of your life. Talagang dinidibdib mo lahat ng stress mo. Hindi ba may ganun? Parang na siya, na titrace. Dahil ang stress hormones mo. Totoo yun. Hindi ba ngayon sa mga doktor, hindi ba narinig natin sa mga doctors na kaya siya nagka-cancer, kaya siya nag-develop ng disease dahil sa stress? Yes, because stress can also cause you to overthink, to forget yourself, and it can also cause you to be depressed and suicidal. So, iyan nga, may positive, may negative side ng stress. Nasa sa atin yun, how we handle our stress. So, what happens to our body when we are stressed? Sige, nandun na tayo kanina sa mental, sleepless nights. Pero even physically, something is happening to our body when we are stressed, correct? Yes, nandyan yung cold hands and cold feet ka. Nandyan nagpa-flush ka. Nandyan yung nagpa-palpitate ka. Nandyan yung hindi ka makaka-focus. Nandyan yung nagiging kalimutin ka, kaya nakakalimutan inumin yung mga gamot. Di ba? Nandyan, dahil sa anger mo, hindi mo na nakukontrol yung situation at lalong-lalo ka na pupush na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi mo normally ginagawa. Like for example, you skip your meals. You do not eat. Yes. Di ba? You do not exercise. You just want to sit down and think of the solution because you're so stressful. You don't want to meet with other people.
And this will cause our body, physical body, really to deteriorate. Doc, yung Ate B, may sakit na parang pag na-stress siya, parang lumalabas yung rashes niya. Anong sakit nga yun? Yung... Parang nagkaka-hive siya. Meron ganyan, may ganyan din. Sakit na and ganun, remember, sige po. it can cause psychosomatic illness as well. Ang sakit ng ulo ko, hindi ko but actually, medically explaining, wala kang sakit sa ulo. And you keep on taking medicine and you take the wrong medicine. Diba? So it can cause you to have stomach, it can cause you also to have stomach upset. Masakit yan ko, hindi ako kakain, and you skip meals. Diba? Yung ibang pimples, dumadami yung pimple. As simple as that, ano? May mga lumalabas na mga rashes at bukol-bukol sa mukha. Even asthma. Okay? Even asthma is one of them as well. Oo. So how do you, sige, Ate B, go. Pwedeng psychological, pwede rin yung sinasabi ng stress hormones mo tumataas, di ba? The stress hormones, yes, pero it's more on psychological because it's a mental state. Oh. Diba? Stress is you worry about something that you have no control of. Or for example, I'm stressed kasi kulang ako sa oras. Yan, most of the time. I don't have the luxury of time. Di ba sinasabi nila? I'm stressful because I cannot control this situation. It's about more on control. Okay. Okay, so ano ang pangontra sa stress? Kung sinasabi mo, I guess kasi nung sinabi nyo, Doc, kanina, na stressed ka kaya hindi mo naalagaan ang katawan mo. Stressed ka kaya nakakalimutan mong kumain. Stressed ka, so ang kalaban ng stress ay mindfulness, or mindfulness kalaban niya si stress dahil nakakalimutan mo ang mga bagay na importante palang ginagawa mo. Alam mo, maganda, let's start with your mindfulness. For us to manage our stress, we have to be mindful. Ano ba? Dalawang kamay. I always said it on TV and anywhere. Things I can control, things I cannot control. When you're thinking, when you're stressed out because of something, always think about it. Where will I put it in my hand? Under the I cannot control or under I can control? If this is something I cannot control within the next 48 hours, let it go. Tapon mo na. Lord, bahala ka na. If this is something I can solve within the next 48 hours, then I will spend time to find the solution on how to solve it. Number 2, aside from being mindful, let us also take break time. Diba? Take a break. Pause. Tumawa. Kumain ng piyaya. Matamis ang piyaya. Diba? It's really nice, diba? You have to take time for your body and mind to unwind. Hindi lang mind to unwind, your body also has to unwind. Tatandaan natin, hindi naman pag-stress tayo, hindi naman natin natatanggal itong ulo, ilalagay sa tabi, tapos yung katawan sa tabi. Ano, hating gabi? Ano yan, hating gabi? Diba? So when we want to really manage our stress, it's the whole being. Take time for your mind to rest and your body to rest as well. Pero Doc, you're talking about situations, ano? Paano pag ang cause ng stress ay kapwa mo tao? Ang dami niyan, yung asawa mo, pwede, boyfriend mo, girlfriend mo, office mate mo, barkada mo, boss mo. Maraming nagkukos ng stress sa'yo na tao ang cause. How do you deal with that? Ang yan na tinatawag nila toxic relationships. Di ba? Naku, tayo naman, Miss B and Alvin, alam naman natin sino nakakakos ng stress natin, di ba? In our mind, padating pa lang siya, alam na natin, naku, toxic ng araw ko kasi nandyan na siya. Di ba? Ganyan tayo. Number 1, be mindful. Be aware of who, what, where is causing you to be stressful. Kung alam natin itong tao is causing us stress, remember, hindi lang lahat ng tao sa labas ang nagkukos sa atin stress. Kadalasan, it's our family members, our loved ones. Hindi nila alam paano i-handle, na hindi nila alam na nakakos na sila ng stress sa atin. At tayo, dahil mahal na mahal natin sila, ayaw natin masaktan sila, ngunit nasasaktan naman nila tayo ng todo-todo big time. Diba? Para sa akin, hindi mo kailangan sabihin sa kanya, alam mo, Nay, stress mo ako. Ayun, you're causing me stress. We don't have to do that because it can only be more stressful. You're breaking relationships up. Now, if there are people you cannot be honest and straightforward to say na ikaw ang cause ng stress ko, be mindful and try to keep a distance. Limit yung exposure mo sa kanya. But do not be bastos. Filipino are very kind. We can always stay away, limit our exposure to the stressful
person or situation because wala tayong choice. But we don't have to be disrespectful. Lilian, paano pag boss? Hindi ka pwede umiwas sa boss mo unless ready ka na to leave your job. Miguelon? Naubo din si Miss B. Ako muntik na din ako maubo eh. Maraming tatamaan yan. Sinasabi ko sa inyo. Go. Fight or flight. You have two choices. Labanan mo yung sitwasyon o umiwas ka. Pangalawa, mag-resign ka. Yung sinabi mo nga, Alvin, not unless you're willing to give up. Give up. Go away. But if you're deciding to stay and this person is causing you stress, but you need this job, the pay is good, fight for it. For after all, hindi siya dapat ang makasira ng buhay mo. Dapat lumaban ka dahil itong kabuhayan na ito para sa iyo at para sa pamilya mo. Okay. There are only two ways, fight and flight. Ang problema ko kasi pag if you fight, Ate B, baka lang kako may epekto sa overall health mo. Sabi mo nga kanina, doon nalalabas yung may bigla ka nagkaroon ng cancer, nagkaroon ka ng nervous breakdown. So paano yun? Sige, fight. Kasi ito yung bread and butter ko eh. Yes. Tama nga naman yan. Then you limit your exposure to your boss. You don't need to make chatty moments with them. You limit the exposure and only on the professional level lang. But you don't have to be disrespectful. Ang importante, you know what? You don't keep it inside. Reach out. Pero ingat ka rin. Ako, baka madagdagan ng stress mo. Baka magkwento ka sa isang tao na presidente ng Marites Club of the Philippines at the age. Diba? Be careful whom you share your problems to because it will add up to your stress. Huwag ka magkukwento sa isang tao presidente ng Marites.ph. Remember, when you will tell your story to another person, see to it that that person is worth or trustworthy. If you're not sure about it, please just. Alam mo, marami naman HR sa office. Marami naman professionals like us who can help you. So be careful. You don't have to keep the stress inside because if you keep the stress inside, you will slowly develop into depression. And tama nga si Alvin, ayaw ko magkasakit, ayaw ko pumangit, ayaw ko magalit. Just limit your exposure to that person and be careful to whom you tell your stories to. Okay. Or okay kaya na mag-no? Alam mo yun, di mo naman kailangan mag-yes, di ba? Pwede ka naman nga eh. Paano pag ayaw ko. Ako si Alvin. You know what? Maganda sinabi ni B. When I say no, it does not mean, sir, I'm disrespectful po. It just simply means I am putting boundaries for myself. Don't say, I'm putting boundaries between you and me. No, I'm putting boundaries for myself, sir. Because saying no is a personal boundary. Yes, that's very good. It's more like, kunwari ang daming binibigay na trabaho. Hindi naman sa ayaw mong gawin, pero alam mong mako-compromise rin yung quality ng work. Oo. So parang if you think about the big picture, you're saying no not because you don't want to, but because it won't be efficient anymore. Diba? Kasi B, alam mo, may sasabihin ako, kaya yung mga boss bigay ng bigay sa'yo ng maraming trabaho kasi ginagawa mo. Kumbaga sa fill in the blanks, binubuo mo eh. Diba? Binubuo mo eh. Kaya next time, alam ng boss, si B na lang bibigay ko kasi iyan, walang reklamo yan. Maski hindi matulog, hindi uminom ng tubig, katatapusin niya yan. Diba? Because you always give in and you don't have boundaries. You don't have a no. So know when to say no. Yes. You know, in my years of 30 plus years, almost 40 years of practice, most of the problem aside from intergenerational trauma, and emotion and things like that, kadalasan ang problema nag-uumpisa sa not knowing how to say no. Yun, totoo. I posted on my Facebook many months ago, most of the problems that came from most of my clients is that they don't know how to say no. And if you don't know how to say no, nakakahiya kasi nga, 'di ba sa ano lang po ito sa workplace. People pleasing. Yung mga boss doon, meron silang parang gauge. Ito pala ayaw to. Walang bonus 'yan. Ito yes lang to ng yes at ang ganda ng resulta. Bigyan ng kalahating, alam mo 'yon, yung parang mamarkahan ka. Ano kung wala akong bonus? Matino naman mental health ko. Ayun. So ikaw din ang pipili. Nobody can force you to choose. Ikaw ang mamimili ng options mo.
Yes, for everything that we do, okay, for everything that we do, there's always a consequence. Try mo, ha? I tried it and I love this after the COVID. Okay. Siyempre, Okay. nakamask tayo. I tried it really with my eyes. When I go to the grocery, Okay. I smile. Believe it or not, yung na-smile ko na hindi ko kakilala, napapa-smile. Maski naka-mask kami. Try mo. Ganun. And that, Oo. everything, there is a consequence. Oo nga, bibigyan ka naman ng bonus ng 13 months. Kwentahin mo, is that enough to pay for your mental health? Is that enough to pay for your lost time with your loved ones? Is that enough to pay for your sanity? Is that enough to pay for all your work? Is that enough? At the end of the day, even if it is double or triple, you will still find emptiness inside because you will always tell yourself, I should have. I should have. At ang mga I should have, hindi kaya bayaran o bilhin yan. Ang galing. Very good. Let that sink in. Ano po? So, not everything is about money or resources or opportunity. No? Parang ganun ang gusto mo sabihin, Doc. Yes. You know, opportunities are there. Grab it habang nandyan yan. But before you grab the opportunity, you think first. You pause. Kaya yan ang importante when we pause, reflect, pray, and be mindful. And I guess dyan papasok yung awareness na alam mong hindi ka okay, alam mong okay ka. Kasi kung hindi ka humihinto at mindful, hindi mo alam na hindi ka na pala okay. Correct. Yes, yes. Because when you pause, doon mo makikita, ay shucks, sa kakamadali ko para lang matapos yung work ko sa boss ko, hindi pala ako nag-breakfast, hindi din pala ako nag-lunch, at higit sa lahat, hindi ako nakapag-lipstick. Pangit ako. O, di ba? Would you want to compromise all of that? Dahil lang to please your boss, hindi ka nag-breakfast. Hello, stomach mo yan. Ikaw magkaka-ulcer. Hindi ka din nag-lunch. Hindi naman tiyan niya ang magkaka-ulcer. Ikaw rin. At kung hindi ka kumain on time, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng headache, magkakaroon ka ng pain, mabababa immune system mo, mag-ubo-ubo ka, magko-COVID ka. Well, that's not working. Tama. Okay. How do you know that you are stressed? Kasi baka yung iba hindi lang alam, no? Yung kala natin normal na maging masungit na hindi mo alam, nabubulyawan mo na pala yung ibang tao dahil parang nami-mirror mo ba dahil naililipat mo sa ibang tao. Pero hindi pala. Yun yung naturalesa mo. Alam mo, you don't know that you're actually going through a lot of stress. Pinariringgan mo ba ako, TV? Hindi po. Kasi masungit ako doon, kaya di ako pinariringgan. Alam ko naman. Hindi yan masungit. Sagutin mo. Patawa lang yan. Oo nga pala. Kaya pala wala kang Christmas tree, no? How do I know if I am stressful and affecting myself and others? Number one, sabi nga ni B, my mood swings. Pag I'm sure, someone will tell you, masungit ka ngayon. Oops, that's a wake-up call. Masungit ako. Then correct, ask yourself, kumain ba ako? Did I eat a lot? I used to not drink soft drinks. Why did I drink Coke today? Upsize pa. Diba? Your eating habits, your sleeping habits, your mood swings. Are you focused o nade-defocus ka? Are you forgetful? Diba? And most of all, is it already affecting your everyday normal life? Nabubulyawan mo din ba yung kasambahay mo? Yung pusa, yung langgam na dumaan sa lamesa mo, pinagalitan mo in English? Diba? Kung ganyan ka na, hello, magtawag-tawag ka na, mag-isip-isip ka na. Yan. Kaya gusto ko siyang kausap at nare-relate niya sa everyday na nangyayari sa buhay mo. Anyway, sa work yun. That's because we only have 10 minutes left. Sa work yun. What about if it concerns close family relations or even intimate relations? Paano pag stressful na? Is it time to let go? As a therapist, no, kasi I deal with incest, trauma, and depression and suicide. September is the month that starts to be heavy until December. Why? Because so many Filipinos, clients of mine, are flying in to have family reunion with their family members. And before they go actually to their hometown or their place,
They stay in hotel and we have sessions first. Kasi stressful. Makita si da. Pwede si lola, si lolo, si nanay, si tatay, si kuya, stressful. It can be seasonal depression. It can be stressful. Why? Hindi naman nila pwedeng iwasan. Kailangan sila mukhang happy-happy, di ba? Even if they don't feel happy, even if this person causes them stress. The best thing to do, I tell them always, is always be mindful of yourself. Pag nandyan na yung tao, hinga, learn to smile, tell yourself, I am not disrespectful, but always limit your exposure to that person. Maging magaya. Alam mo, hindi ako makapaniwala ganun. Sabi mo, balikbayan, bago marami kaya. Kliyente mo, nakikipag-meet sa'yo for a session. That's why December hindi ako nakaka-travel. Wow. Yeah. Marami. Ang dami kasi natin balikbayan. Di ba? Then they would stay in hotels. Like, alam ko na to. Yun, magbabalik na naman kami. Pupunta sila saan. Wow. Kasi many times, the people who's causing us stress are our own family members. Maniwala kayo, hindi. Hindi sa workplace, ang family members. Ayaw mo masaktan nanay mo, ayaw mo masaktan tatay mo. Pero sila ang cause ng stress mo. So, paano mo harapin? Wow. Okay. Sige, paano? Yun ang maganda. Grabe, Kasi ako, yung sinabi mo kanina, kaya ako natawa. Kasi parang, okay, alam kong ganyan, pag nagkakagulot, stress na stress, gaganyan na lang ako. Tapos parang, may pagka-shutdown ng, parang sinashutdown ko, pero parang ayoko magpagulo sa kaguluhang nangyayari. Okay, magkagulo kayo. Some of my clients, they have attachment, objects. Minsan naghawak lang sila ng panyo. Diba? Ibang tao nakikita natin flip ng ballpen. Yes, ayoko naman sila turuan ng ganyan. Ayoko naman sila ganyan. Baka mahilo yung kausap nila. Sabihin, naruwindang ka. Sometimes, so ano yun, Doc? Ano yung ibig sabihin doon? Yung pag may gano'n, dilalagay mo yung stress doon? Nai-stress siya sa'yo. If somebody's talking to you, at tapos flip ng pen niya, na-anxious kaya siya sa'yo. Ganun. Yun pala yung body language pala yun. Yes. Or when you come and talk to somebody, tapos diba nakaupo siya, nakarelax, tapos dumating ka, bigla siya ng cross legs. Be careful. Baka, maybe these are just one of the many telltale signs. I'm not saying that's the reason. Maybe they are stressed. Diba? So sometimes I tell my client, kung hindi na nilang gigil, I'll tell them, okay, so you have handkerchief? Wala. Okay, maybe you try to buy one. And when you see the person, you just hold on to your handkerchief to be a reminder that, hey, I know I'm stressed, but I can manage this situation. I can manage this even if I'm under stress. I can be respectful even if you are causing me stress because I will limit my exposure to you. Bakit mo kailangan na ilabas sa isang object? Bakit? Sometimes kasi sobra na. Kasi may mga tao na i-stress out sila sa kamag-anak nila. Pag nakikita lang nila, talaga nanginginig sila sa inis. But so, they cannot be disrespectful. No, they just hold it. They just hold it. And when they just hold it, hindi naman mapapansin ng taong kausap niya. Diba? I think forgiveness din yung issue dun, hindi ba? Hindi mo siya mapatawad. May ginawa siya sa'yo. Kaya ka nang gigigil kapag nakikita siya, Doc. Tama ba? Alam mo, Alvin, tama. Napakadami mo mga controversial topic, Forgiveness is not something we look at. Or baka but the restoration is the hard part. Yes, forgiveness. Yes. Okay na, forgive. Di ba? Sinasabi natin, sige na, forgive na kita, huwag na natin pag-usapan, iwasan na lang tayo. That's not forgiveness because there's no restoration. No. This is restoration. Wag mo na i-discuss kasi ila-line up natin. Maganda yan. May piyaya din ulit, ha? Oo, maganda yan for Christmas. Yung forgiveness, restoration. Yes, and restoration. And starting over again. Ngayon, pero may tanong ako, Vian, dito, kasi napunta mo yung forgiveness, isisingit ko, ito, acceptance. Pwede bang makabawas ng stress, yung tanggap mong, magkaiba lang kayo, or tanggap mong traffic lang talaga, normal yan Wala kang magagawa, hindi mo yung kontrolado, tanggapin mong, it is how it is. Yes. Bakit ka magpapastress? Because stress is an emotional feeling of being pressured or having no control. But if you accept the situation as it is already, tanggap mo na, you have control. You choose not to be bothered by it. Yes. It's less stressful. Hindi ba, I told you, everyday naman, pwede naman paglabas lang natin, stress na tayo sa traffic.
But since we have accepted it, ganyan naman yan, araw-araw, well, we just might have as well drive to the office. Maaga-aga na lang tayo. Tinanggap natin, kaya less stressful tayo. Pagdating natin sa workplace, naka-smile tayo. Hello ate, hello manang, hello kuya, hello everyone. Kasi natanggap na natin that, the traffic is really like that. Ano masyadong magsalita sa acceptance? Kasi di-discuss nga natin yan hiwalay. Ibitin natin. Punta tayo dun sa, okay, nasa stressful situation. Kaano mga practical tips mo na, anong gagawin? Nandito na tayo, stressful na Kasi baka atakihin ka sa puso, may stroke ka. Things like that pwedeng mangyari. Di ba? Yes. Number 1, if you are stressed, pause. Tigil muna. Kung alam mo, padating na itong tao, huwag mo na sabihin, naku, ito na, ma-stress na naman ako. No. Hold that emotion, hold that thinking, and tell yourself, well, in 5 to 10 minutes, aalis din yan. May iuutos lang sa akin yan. Diba? Accept the situation. Number 2, you don't have to always say yes. Sabi nga ni Miss B, learn to say no. Okay. And you can always say no in a nice way. Diba? Okay. Number 3, always tell yourself, mahal kita. Love yourself first. Be your first cheerleader. Yeah. And higit sa lahat, if things become so chaotic, you pray. Because when you pray, you are dissociating yourself from that problematic situation and finding time to reflect on something. And of course, limit or talk to a professional. Actually, there is such a thing as sinasabi mo, stress eating. Is that one of your coping mechanism? Yes. Kain. Kaya iba tumataba, ano po? Yes. But I'm going to say, madalas yan ang sinasabi ng namin mga therapists, no? Hi, you're stressed, do not eat. My God, wag naman ganyan. Alam mo, napakaano ko, ako yung therapist na hindi naman lahat mali di ba? Porque stress, di nakakain. Baka lalo siya mamatay. Wala siyang energy, lumaban, di ba? Yeah. If you are stressed, don't eat too much. Be mindful of what you eat. Alam mo, stress ka, huwag ka na mag-order ng upsize na soft drinks. Just go for water. Okay. Diba? If you are stressed, at higit sa lahat, you know that you are eating chocolates or something sweet, why not? But just limit it. Don't not eat. I don't believe in don't eat when you're stressed. You can eat, but be mindful of what you eat. You're talking about methods, Doc, about maybe eating para kung anong tama rin sa'yo, kung anong gusto mo, pagbigyan mo yung sarili mo. Kung ang sinasabi natin ang stress, normally hindi tayo mindful, di ba? Pwede bang maggawa ka ng mga stuff that will make you mindful, like painting, organizing, or kung ano man yun, para makabawa. Play with your animals. Oh, wait, I have a client, a celebrity, pag nai-stress siya, lumalabas siya, nakikipaglaro siya sa aso niya. And that's very good. You know why? Because that is pausing and breaking the cycle. Yeah. You get away from that toxic situation. You go and do something which you love to do. Okay. Doc, meron akong, kasi visual ka kanina, nakita ko marami ko explanation. Sa personal ko, meron akong tinatawag na pagpag. Na parang kunwari bad trip ako, ayaw kong dalhin yung bad trip ko sa susunod. Matadamay siya Kung sino man yung haharapin ko, ay pagpag ko lang. So talagang binivisualize ko siyang papagpagin ko. Okay na. Tapos dito na ako. That's nice. Is that a technique that you can actually do? Or is it even healthy to do that? Yes. One thing hindi ba may mga tao pag na-stress, may mga kilala ko, pag na-stress out siya sa bahay, lalabas na lang siya makikipag-basketball sa mga drivers nila, o mga helpers nila. That's what you do, pagpag as well. That is what you call, you break the cycle, you break your negative thoughts, break it, do something productive. Basketball ka, go. You want to clean the house ko. May kakilala nga ako Senyorita, ang ganda ng bahay niya, ang laki-laki. Pag na-stress out siya, nililinis niya buong bahay. Ay di lalo ako natuwa. Lalo natuwa ka sa bahay niya. Productive pa siya. Di ba? At healthy pagpag pa yan. Di ba? Which she doesn't clean the house. Anyway, pagpag pa yan. That's good. If you know you're stressed out, do something productive. Yeah. And that's a good, sabi mo may healthy pagpag. And it could be a bad pagpag because others would probably drink, magbisyo ako para makalimutan ko to. So,
I guess pipiliin mo rin kung paano ka magpapagpag, ano? When you're under stress, taking alcohol or taking drugs is a huge no-no. You don't just say, oh, it's just one glass of wine. No, please no. That's not even recommended at all. Kasi may nangyayaring ganun eh. Ano po? Ngayon, ano naman ang pinakamalala? Malapit na tayo mag-extra. Ano yung pinakamalala na mangyayari sa iyo if you are always stressed? If you don't know how to handle your stress well, at your driving, an example road rage. Ganyan yung mangyayari. If you don't know how to handle your stress well, lalabas at lalabas. Remember, I said mood swings. Mood swings can be good and bad. It can swing from bad to worse pala. Not good or bad. Can swing from bad to worse. Ito, medyo handle mo. Pero pag pumutok ka, meron lang naman nag-cut sa'yo, babarilin mo na. Tututukan mo na. Diba? So, sasabog, ano? Talagang sasabog at sasabog yung galit mo. Yes, that's why it's very, very important. You talk to someone, you talk to professionals. There are many professionals who can help you. Okay. So, hindi naman ibig sabihin nun, may ano ka, baliw ka, no, wala na yun. Pasay na yun yung mga ganung pag-iisip na. Wala na. Pag pumunta ka sa psychologist, wala na. Alam mo, I used to tell, okay, sorry but because most of my clients are celebrities or people that are well known. I would tell them, one of the things that I do is that when I see you in the mall or anywhere outside, I will never call you nor greet you because people identify me as a psychologist. I am so thankful to our celebrities. I'm really thankful to our celebrities, to those very well-known personalities, influencers, for positively encouraging mental health. I am so thankful to them. It takes a lot of courage for them to do that, and they are doing it, and many people are following it now. And you know what? Our mental health is not as scary as before. It has improved, and we need more improvement as well. Ibig sabihin yung stigma, unti-unti nilang tinatanggal. Kasi, may problema to sa mental hospital. Hindi na ganun po. Ngayon, hindi na. And I'm so thankful. Yes, and I'm so thankful to all of them. Okay. Sige, Ate B, magbababay na tayo. Sa lahat po ng mga nai-stress drilon, ano po ang pinaka-general message niyo sa kanila? Stress is part of our life, whether we like it or not. But always remember, we have a choice. Things that we can control and things that we cannot control. If you know this is impossible to be solved, please don't allow your body, your mind to absorb anything that's negative. Throw it away. For sabi nga niya, give all your burdens to me, and I will give you rest. So remember always, hindi mo kailangan bit-bit ang buong mundo. Sobrang bigat kasi. At saka, hindi nyo napansin, pinapasok niya palagi yung spirituality. Not necessarily Catholic, pwede namang Muslim, pwede namang born again. Yes. Diba? Ganda yun, oo. Thank you. Maraming salamat. Lilian Gee, isang psychologist. May susunod pa pala tayong topic po. Ito, feeling ko, hindi ba sa tao, pag stressful ang buhay mo, hindi ba nalalagas din yung buhok mo, Tibi? Alam ko, ganon. Meron pa nga alopecia, di ba? Kaya next time nga, pag-usapan na rin yan natin for humans. Pero for our pets, paano kung sila yung nalalagas ang buhok? Pwede kayang stressed din sila? O sige, ito na ho. Naalala ko na, Tibi, naalala ko na pala yung sabi ko na may rashes pag na-stress, yung psoriasis. Oo. Pag may stressful, kaya... Oo, may mga kaibigan akong may psoriasis, they prevent any stressful situation because magma-manifest yung mga nila. Oo nga, paano kaya yun? Anyway, sabi nga it's a mental thing, mindfulness kailangan yan. Eto naman, sa ating mga pets, paano kung sila naman ang naglalagas ang buhok, ang fur? O sige, kausapin na po natin Dr. Lali De Costa, mula naman sa The Animal House. Hi Doc, magandang umaga po sa inyo. Lali De La Costa. Ayan. Doc Lali. Tama ba De La Costa, di ba? Ay. Thank you kay Doc Ed Unson, Dr. Lali. At ang binild up ka na ng boss mo, sabi ng boss mo, napakagaling mo raw magpaliwanag.
So tama naman, ano? Magaling magpaliwanag yung Dr. Lali. Well, Sumagot. the topic is very malawak. Yeah, it's very broad now. Oh. Anyway, sige. So tell us something more about hair loss or fur loss sa ating mga pets. Kasi ang buhok nila, di ba, fur ang tawag doon, Dr. Lali? Alam, may delay. Hair loss in dogs, medyo common, especially here in the Philippines. And marami ang causes. Maybe today, pwede nating pag-usapan yung mga common na causes and ano yung pwedeng gawin, address. Okay. Yung hair sige, Doc, fall. maganda yan. Umpisahan mo, ano yung common causes na nalalagas po yung buhok o yung fur ng ating mga alagang hayop? And is it also applicable to cats or sa dogs lang ang sinasabi po ninyo? Go, Doc. I think both po pwede sa dogs and cats yung common causes. Isa sa common cause, kagaya ng topic ninyo kanina, stress. Pwede yun na dahilan ng hair fall po. Medyo mahirap i-gauge kung stress talaga yung cause, pero it can also happen. Pero mas common pa rin po yung mga infection, kagaya ng bacterial infection sa skin, fungal infection, and even ang pagkakaroon po ng parasite sa balat. Pwede rin mag-cause ng hair fall sa aso at pusa. Okay. Pero Doc, when do you consider it na parang worrisome na yung pagkalagas? Kasi normally, like yung aso ko si Lily, ako nasa na ba si Lily? Pag nakita mo sa sofa o sa floor, talaga may nalalagas eh. May natatanggal talaga siyang balahibo everyday, Doc. Opo, kagaya sa tao, pwede tayong magkaroon ng hair fall, kaunti lang. Pero sa dogs and cats natin, that can happen, pero hindi naman po dapat umaabot sa point na nakakalbo yung ating mga alaga. Kasi pag ganun na, talagang merong sakit yung ating alaga po, mas mabuti na ipa-check up na po. Okay. Agaya nito, Dr. Ann! This is Lily! Yan si Doc. Oh. Si Jack Russell to, no? Hindi naman siya nakakalbo, pero napapansin ko, maraming nahuhulog, nalalagas na buhok. Pero never siyang nakalbo do kahit maraming nalagas na buhok. Opo, nagpapalit din sila ng hair. Sabi nga po, may mga breed, lalo na yung mga mahaba yung buhok na breed, pwedeng mas marami yung hair fall dahil meron talaga silang shedding period po. Yung mga breeds kagaya ng Shih Tzu, yung mga Samoyed, yung hahaba talaga buhok, even po sa mga pusa, mga Persian natin, pwedeng magkaroon ng hair fall dahil part ng normal shedding, magkakaroon kasi sila ng bagong pagtubo ng buhok, kaya po ganun. So ang gauge mo palagi, pag hindi naman siya nakakalbo sa kanya hair loss, it's okay, that's part of their normal shedding. Pero oras na makita mo na naubos yung buhok kasi nakalbo, may problema tayo. Opo, madalas sinasabayan din po ng matinding pagkamot sa katawan. Pwede nagsisimula sa tenga and then eventually buong katawan ng alaga natin hanggang makita nga ninyo, kalbo na po yung ating alaga. Ano yung range of ano yung progression, Doc, na parang dito magsisimula? Dito ba pwedeng isang part lang ng katawan niya muna? Or maybe what you can explain din, yung simpleng paglalagas sa malalang paglalagas na mga sakit. Kung ang ating alaga po ay may hair fall, pag nagkamot, na minsan lang, ayos lang po iyon. Pero kung mayat maya, tipong hindi na makatulog ang ating alaga,
or wala na ngang ibang ginawa kundi magkamot po. Pagka ganun po, may sakit talaga yung ating alaga po. Or pag nag-hair fall, yung pa konti-konti, magkamot konti, may hair fall, or mag-shake ng katawan, may hair fall, okay lang po. Pero pag hinawakan ninyo, yung pinet, yung ating alaga, at maraming balahibo na sumama po. Nako, pagka ganun, check up na po ang kailangan. Oo. Naku, kailangan ko i-check up si Lily, partner, kasi pag ginanon ko, may nahuhulog. Although, bakit kako ganun? Marami siyang hair fall, pero hindi naman siya nakakalbo. Makapal pa rin yung buhok niya. Parang pag may natanggal, parang may tutubo naman. Ano normal daw? Shedding. Normal shedding pa. O hindi pa siya nakakalbo. Ang inisip ko naman, Doc, baka naman something to do with the shampoo. Parang sa tao, di ba? May hiyang na buhok sa shampoo. Hindi kaya ganun? Opo, tama po. Kagaya nga po ng sabi ko, maraming pwedeng dahilan ng paglagas ng buhok. Pwedeng normal part lang talaga ng proseso ng katawan po nila. Pero may mga pasyente, may mga aso at pusa na may allergy. Pwede merong infection talaga sa skin. Pwede na-stress din sila. Pwede rin po ang hormone pwedeng maka-apekto sa hair fall ng ating alaga po. Oh, ang dami pala. Si Uni ba, Ate B, gano'n? Naglalagas ba si Uni? Kasi makapal yung buhok ni Uni. O hindi siya naglalagas? Awa ng Diyos, parang wala namang ganong anything. Minsan pag nagkakamot siya, titignan ko kaagad kung bakit siya nagkakamot, kung may garapata ba. Kung wala naman garapata, i-observe ko. Tapos minsan naman, ano ba, minsan dry skin rin ba sila? Ano kaya yung mga irritant? Ba't sila nagkakamot? Opo, pinaka-common sa Pilipinas po, yung pagkakaroon ng mga garapata po. Yung mga parasite sa balat nila. Kasi tayo nasa tropical country, mas marami po talaga ang population ng garapata dito sa atin. At hindi pa rin very common ang paggamit ng preventive. Okay. Pero ano, ang napansin ko kung nagmamat, kunwari daw may buhol, susuklayin ko lang kasi parang nagkakati siya pag merong buo-buo yung buhok niya, yung fur niya. Nagmamat. Tapos parang nare-release pag parang nakikinhawaan siya. Opo, malaki ang tulong ng regular hair brushing sa ating mga alaga po at yung grooming. Tingin ko isang paraan din po yun para makita nga ninyo meron na bang pagiging kalbo yung ating alaga po. Pero may mga aso at pusa na ayaw na nagpapasuklay ng buhok po. So medyo challenge din gawin. Si Lily ayaw, Ate B. Ayaw ni Lily na sinusukay. Mamaya pakita ko sa iyo kung paano siya susukay, nagagalit. Oo. Anyway, ano bang pwedeng gawin para mapakapal ang hair ng ating may diet ba yan na sinusundan? Or is it a conditioner, shampoo? Oh, by the way, kinu-conditioner ba? yung balahibo ng mga pets natin? O wag mag-conditioner, shampoo is okay. Go, Doc. Ang ating mga alaga, depende sa several factors kung gaano kadalas dapat sila taguan. Kasama sa factor ang lifestyle po ng ating alaga. Kung nasa loob lang ng bahay, maaaring hindi naman araw-araw paliguan kasi technically hindi naman sila nagiging madumi madalas. Pero kung araw-araw kasama ninyo ang inyong alaga sa labas, talagang tumatakbo sa labas, umaakyat ng bundok, nag-hiking kasama ninyo. Pag ganun po, talagang makakatulong ang araw-araw na paligo. Tingin ko, tama po ang sabi ninyo. Conditioner, makakatulong para pagandahin yung balahibo ng ating alaga. Pero hiyangan din po talaga. Dahil conditioner ng tao, Doc? Hindi. Conditioner ng tao? May yung mga ano ba yun? Yung nabibili sa supermarket. Ayan o, Ate B, tinan mo, sinusuklay ko, ayaw. May sarili siyang brush eh. Ayaw, kakagatin. So, kailan naglalagas yung yung alaga natin? Is it because of poor hygiene or is it something na nahahawa rin sila sa ibang mga hayop? Not necessarily
necessarily poor hygiene. Pwede nga po ay normal part lang ng process ng katawan nila. Pero kung may infection, kasama na doon yung pagkakaroon ng garapata, pag nahawa sa ibang aso, pwedeng mas mabilis ang hair fall po ng ating alaga. Kaya kailangan i-check palagi. Kasi alam mo, Vit, si Uni, alam niyang gusto na niyang maligo. Yung pag, feeling ko, alam na niya pag nandilimahid na siya, sasabihin ko, you want to take a bath? Magsasabi talaga siya, yung sasama siya sa akin sa bath. Ha? Magsasalita? Sabi niya, yes, that, mommy. Gaganyan, kasi marunong mag-yes si Uni eh. Tinuruan ng asawa ko Paano? Didilaan ilong niya, yung yes niya. So, anong tanong mo kay Doc? I mean, could be na nanglilimahid na rin. Parang sa tao, pag magdugyot ka na, gusto na rin nilang maligo. Nangangati rin naman yung katawan mo, di ba, pag madungis ka na? Opo. Kaya kung active ang lifestyle ng ating alaga, mas madalas ang pagligo po ang kailangan nila. Pero kung loob lang ng bahay, once a week or once every 2 weeks, okay na po iyon. Basta ang gamitin po sana natin ay shampoo. Madami. Ayan, Ate Bio, nakuha ko sa brush. Grabe, isang suklay lang yun. Pero ang buhok niya, makapal din. Hindi mo naman pwede sabihin na manipis, makapal din yung hair niya. Yung Jack Russell ba, nagsished talaga? Matindi mag-shed? Yung Jack Russell? Ang Jack Russell, kahit po maiksi ang balahibo nila, nagsished pa rin po yung ating alaga. Si Uni, actually, nung kinuha ko to, akala ko hindi nagsished. Hindi siya nagsished. Yung pala, kaya nagulat ako, nagsished pala si Lily. Anyway, Doc, yung tanong ko tungkol sa human conditioner. Di ba marami tayo sa bahay niya kasi bumibili tayo as humans, di ba? Hindi pwedeng gamitin yung ating conditioner sa kanila. Hindi recommended po kasi matapang masyado. Yung concentration ng ingredients ay matapang para sa balat at balahibo po ng ating alaga. Kaya mas maigi pa rin na talagang kukuha tayo ng for dogs and cats na shampoo at conditioner po. What about yung mga oil? Pwede bang lagyan ng oil to si Lily? Virgin coconut oil. Liwag! Ako po ay hindi fan ng pagpahid ng virgin coconut oil sa balat ng ating mga alaga kasi mas natatrap yung dumi sa balat po nila. Isang alternative, ihahalo yung VCO sa food na lang po ng ating alaga. Now you're talking of diet. Ibig sabihin, may mga diet na nakakaganda ng balahibo ng ating mga alaga, Doc. Ano ang mga pagkain o diet na ito? Or supplement? If you are giving a good quality na diet, yung mga famous brands, hindi ako nagpa-plug ha, pero yung brands na Brit, yung Royal Canin, yung mga brands na yon, complete na yung nutrition, may supplement na siya para sa balat at balahibo ng ating alaga. Hindi na ang mahal kasi ng mga binanggit mo. Ang brand na binanggit ni Doc Ate B, mga mamahalin. pero walang food, Doc, na pwedeng ipakain to ensure na healthy yung kanilang hair. Like sabi nila, pakainin daw Ate B ng raw. Ewan ko kung totoo yun. Nang hilaw daw na karne, makakaganda daw sa balat at sa buhok. Totoo ba yun? Yan ay medyo controversial pa po. Pero yung readily available na pagkain, meron po talaga. Kasama na doon yung mga hypoallergenic na pagkain, lalo na kung suspetsa po talaga na may allergy yung ating alaga. Okay. So pwede talaga sa food. Dami din po. Anong supplement, anong vitamins ang kailangan ng pet natin for nice hair? Na kagaya ng sabi kanina, VCO, makakatulong po. Pero yung mabilis sa atin, mga omega-3, yung mga fatty acids, fish oil, yun po, pwede nating idagdag sa diet ng ating alaga para pampaganda ng balat at balahibo po. Doc, di meron rin kinakain na pwedeng nagpapakalbo sa kanila? Yeah.
Meron din. Lalo na nga po kung may allergy yung ating alaga. Okay. So anong gagawin mo, Doc? Anong recommendation ninyo para maalagaan natin yung hair health or fur health ng ating mga alaga? Go ahead. Kailangan kailangan po ninyong ma-determine ang lifestyle ng ating alaga. Siya ba ay sa loob lang ng bahay or talagang active na laging lumalabas para malaman natin gaano kadalas bang paliguan. Kasi kung laging lumalabas, mas kailangan madalas na paliligo po para ma-maintain na malinis yung ating alaga. Okay. Kung sa loob lang ng bahay, 2 times a week or once every 2 weeks, okay na po iyon. At kailangan din po sana na masuklay. That way, matatanggal yung nag-shed na buhok at ma-e-examine po ninyo kung talagang meron na nga bang kalbo na parte ng katawan ng ating aso or pusa po. Maganda rin po sana na ma-determine kung anong klaseng buhok ba meron yung inyong alaga. Dahil kung mahahaba ang hair, expected, mas mabilis yung pag-shed, mas madami ang isi-shed po ng ating alaga. At yung huli, magandang ma-determine ninyo kung may allergy yung ating pet po. Although medyo mahirap dahil trial and error yung nangyayari po. Dahil minsan sa mga ginagamit na shampoo or sa food na ibinibigay, nagkakaroon ng allergic reaction yung ating mga alaga po. So, kailangan observe talaga ng maigi po. Doc, do you advise na kalbuhin? Di ba minsan pag summer, yung Shih Tzu, nakikita ko yan Ate V sa mga pet shop, kinakalbo yung Shih Tzu. Pwede ba yung kalbuhin, Doc? O wag yung kalbuhin? Pwede. Okay lang, nakalbuhin po. Medyo lang. Mukhang daga. Kung hindi kayang i-maintain na mahaba yung hair, hindi kayang ma-hairbrush lagi, walang problema naman po na kalbuhin yung ating alaga. Baka lang din lamigin sila. Baka hindi na tumubo, Doc. Doc, hindi natutubo yun? Baka magtampo yung buhok niya pag kinalbo? O hindi naman? Tutubo yan? Yan ay pwede ring mangyari, lalo na sa ilang specific breeds, kagaya ng Pomeranian at Chow Chow. Nagtatampo po yung buhok nila, kalbo na forever po. Ganun? Ganun, Doc? May ganun din. Ibig sabihin, nagtatampo yung buhok o nagtatampo mismo yung Pomeranian o Chow Chow na ba't mo ako kinalbo? Na-stress siya. Nagtatampo po yung buhok nila. Nagkakaroon sila ng alopecia. So may alopecia din pala. May alopecia din pala sa sa alaga natin, Doc. Maraming pasyente ang nagkakaroon din po nun. Pwede dahil nagtampo lang talaga yung buhok, pero mas madalas ay result pa rin ng infection po sa balat. Si Lily ba, okay na sa'yo kalbuhin ko to? Lily, alam ko na parang kinakagat ako, Doc. Ayaw. hindi siya agree sa idea niyo. Hindi siya agree, oo. Pero yung mga Jack Russell ba pwedeng kalbuhin? Pwede naman po nakalbuhin, pero sa aking opinion, maiksi na yung hair niya, hindi na po kailangang bawasan pa. May ilang herbal product din po na pwede tayong gamitin para sa ating mga alaga. Isa na doon, yung Madre de Cacao. Tingin ko yun ay very common sa atin. Maganda yung Madre de Cacao, lalo na kung namumula yung balat ng ating alaga. Pwede kayong gumamit ng dahon talaga. Pero readily available na po ang mga shampoo at sabon na made from Madre de Cacao. Helpful po siya talaga. May nakita ko niyan, Madre de Cacao. Mabango pa siya, Doc. So yun, ina-advise mo yun, yung Madre. Ate B, na-try mo na ba yun? Na-try ko na yan, mabango siya. Yung Madre de Cacao, Ate B, na shampoo. Nakita ko nga maraming nagbebenta. Sabi ni Doc, okay daw yun. Okay daw siya sa hair.
ng mga pets natin. O sige, i-try natin ulit. Naubos natin yung Madrid Cacao ni Lily. Yung isa ko, Doc, yung Dutch Husky ko. Parang nanay niya Dutch, tatay niya Husky. Naglalagas din. Ang tindi din ng maglagas nung Dutch Husky. Pero ang kapal pa rin po ng buhok niya kahit naglalagas. Kailangan ninyong suklayan yung inyo pong alaga para yung mahuhulog na buhok, mahal na agad po. Doc, I have a question. Dahil ba mainit or malamig, parang kapag nasa malamig sila, kusang kumakapal din yung balahibo nila, or kapag nasa mainit, mas nag-shed ba sila? Depende pa rin po sa breed din ng ating alaga. But yes, sa Philippines, ang mga breed na may mahabang balahibo, kagaya ng Husky, ng Samoyed, mas nagsathrive sila sa malalamig na lugar. Mas kapal yung buhok nila. That's out of necessity na po sa katawan ng ating mga aso. Pero sa Philippines, medyo bawas yung kapal ng hair nila. Kasi ang climate natin ay mainit po talaga. So it's also a factor po in season. Nag-a-adjust yung iba, Doc, kinukulayan po yung hair ng kanilang pets. Okay ba yun? Kulayan ko? Si Lily, kaya gawin kong blonde dito, Ate B. Pwede ba to? O wag, Doc. Pwede. Yung iba ginagawa pa nilang mukhang tiger or mukhang zebra, puro stripes yung katawan ng ating alaga. Basta ang gagamitin po na product ay safe sa ating mga alaga po. Ay, natatakot naman ako. Baka naman malaso naman si Lily pag ginawa mo naman. Di ba, partner, nakakaano yun? Nakakalason yun? Yung ganyang mga kulay. Meron bang healthy? May safe ba? Meron naman po. You just really have to check with your pet grooming po. Okay. Okay, so meron palang ganun. Ngayon, sa cats naman, yung cats ba, may nakita ka na bang kalbong cat? Unless siguro yung breed niya talaga, walang balahibo. Yung tawag sa, hindi, albino, isa pa, ano tawag mo doon, Doc, sa walang balahibo na cat? Sphinx. Yung Sphinx, yes. Sphinx, oo. Pero yung usual, halimbawa, anong breed ba yung si Garfield? Ay, yung kulay orange, anong breed yun, Doc? Mga tabby cat. Mahaba yung hair. Pwede bang kalbuin yun? Di ba pa? Pwede. Pero naman po, medyo hindi lang maganda tingnan. Oo pero nga, pangit naman. Pusa, they are very particular with their grooming. Unlike sa aso, na very dependent kasi sa atin, ang mga pusa, independent. Ayaw nila madalas maligo. Ayaw nila. Kasi independent. Ang ginagawa ng mga pusa, nag-groom sila. Makikita ninyo, lagi sila, di ba po, dila ng katawan, lalo na ng mga paa. Ganon yung way ng paglilinis po nila. Pero kung ang pusa ay may sakit, masama ang pakiramdam, makikita ninyo may bad hair day sila, very grumpy looking yung ating alaga. Pag ganon, kailangan ng check-up. Pero ang pusa, nagkakaroon din ng paglagas ng buhok. Again, depende sa breed, depende sa haba ng hair, yung amount ng normal na natatanggal na hair. Pero kung kalbo, kagaya sa mga aso, most likely may sakit yung alaga. Doc, pwede, pag tumatanda ba yung aso, mas may hair fall din, parang tao din? Yes. Opo, nangyayari din po. At nag-iiba yung kulay ng buhok nila. Namumuti. Yeah. Nagkakauban. Nagkakauban din sila, Doc. Opo, meron din po. Paano si Lily? Puti na siya. Yung brown sa may kilay niya, mamumuti pa po habang umiedad yung inyong alaga. Naku, Lee, lalo, papangit ka na raw, Lee. Oy, ko naman. Lang yung buhok, papangit na. Sukot na. Niloloko ko lang. Labas ni Uni kasi namumuti na eh. Oo, niloloko ko lang. Siyempre, ito yung pinakamaganda para sa akin. Di ba, Lee, kahit hindi naman kakagandahan, ikaw ang pinakamaganda dito.
Doc, ano pinaka-advise nyo sa ating mga nanonood at nakikinig po sa atin in terms of taking care of our pet's hair or fur? Go ahead, Doc. Sa ating mga listeners, sa ating mga viewers po, tingin ko magandang simulan natin ang pagsuklay sa buhok ng ating mga alagang aso at pusa. Kasi sa paraan na yun, makikita ninyo kung sobra-sobra ba yung hair fall at kung meron na nga pong kalbo or alopecia na parte ng katawan yung ating mga alaga. I also support using mga herbal na shampoo or sabon sa ating mga alaga kasi very helpful naman po talaga at readily available nga dito sa atin sa Pilipinas. But still, kung matagal na ang pagkamot at ang pagiging kalbo ng inyong alaga, I think still best to seek the help of a veterinarian po. Okay, thank you, Doc. Si Doc Lali de la Costa po ay nasa The Animal House. Makati, Doc, no? Sa Makati, sa Jupiter ka rin po? Yes po. Lahat na lang pinapag-guest ni Dr. Ed sa Jupiter. Kasi siya may-ari. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa The Animal House sa Jupiter. Puntahan niyo po doon si Doc Lali kung gusto niyo na mahaba-habang usapan at to take care of your own pets. Maraming salamat, Doc. Thank you po. Thank you po. Thanks, Doc Lali. Sa ulitin. Okay. Lee, sinabi doon, mag-brush ng hair. Ano ko, ewan ko sa iyo. Wala, deadma to sa brush. Ayaw niya ng brushing. Ewan ko ba kung nakikiliti siya. Ano man. Ayun, may brush nga siya. Dapat may kiliti habang Baka masakit, Vin. Hindi naman to masakit. Hindi ginagaya na siguro nito yung daddy niya na panot. Gusto na rin mapano. Lili! Ay, nako. Okay, pala na tayo. Oo, babrush ko na rin siya. Okay, si Alvin El Chico po ito with Lily. Bye, Lily! At ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Until next time, dito pa rin sa Thank You, Doc! Thank you, Doc! Thank you, Doc!